Okay, part 2 po ito nung message po natin last week. Continuation po nung last week rather. Continuation po nung ating pinag-uusapan. Now, let us be reminded that we are ano na tayo ng Panginoon? Fiancé na tayo ng Jesus. Okay? Kapag meron na tayong fiancé, ibig sabihin na po natin sa mga may asawa o kaya pag ikakasal na kayo. Kapag engaged na kayo, siyempre wala nang kaliwaan nun, di ba? Ano na yun dedication of your heart to the person that you're about to get married to. Ngayon, you and I are the bride of Christ. And we are to just give our whole to the Lord. Ever since we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we belong to Him. We do not belong to ourselves. Pastor, paano na lang yung kagustuhan ko at yung mga gusto ko sa buhay? Tandaan ho natin, hindi po natin alam kung ano yung gusto talaga natin. Bigyan ko po kayo ng example. Bakit ang mga Pilipino gusto magpaputi? Bakit ang mga kulot gusto magpa-straight? Bakit ang mga straight gusto magpakulot? Ano ba talaga ang gusto ng tao? Diba? Hindi natin alam kung, Pastor, it depends on the style. It depends kung ano yung nasa mood. No. It's because human beings are designed. We are to follow a greater entity. Sabihin na natin si Jesus. Yan yung sinusundan natin. Kasi oras na ang isang tao ay sa palagay natin ay sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan, yung sarili mong kagustuhan ay bulong lamang ng kaaway. Yun yung kailangan natin tandaan. Bulong lang ng demonyo. Kasi ganun yan. Hindi po kagustuhan ng Panginoon na tayo mapahamak, kaya palagi niya sinasabi sa krus ng Kalbaryo, binigay ko ang aking buhay sa bawat isa sa inyo. Ang sino man tatanggap sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Which is yun yung tinanggap natin. Amen po ba? Now that we belong to the Lord, He is continually cleansing us by the Word. His Word. Every written word that's written in the Bible, whenever we read it, we are being cleansed, being prepared for the upcoming of the Lord Jesus Christ. Para pagdating niya, we are unblemished, we are clean, we are pure. Na kung saan kapag nakita niya tayong pure, then He's going to take us up with Him and we are going to meet Him in the sky, in the heavens. Hindi ba napakasaya nun? Oh, we long for that day. Alam ko may mga pangarap pa ang bawat isa sa atin na sana pangarap ko pang gawin ito sa buhay, gawin ito sa kanya sa buhay ko in my lifetime. Alam niyo po, meron din akong ganun nung kabataan, pero habang tumatanda parang napansin ko, all of these things walang kabuluhan. Sabi nga ni Solomon walang kabuluhan. Lord, kapag darating ka, dating ka na. Ready na kami. Kasi imagine niyo, if we go to heavens, there will be no sickness, there will be no pain, no more crying. Alam niyo yun? Everything will be solved by the Lord. And we are going to be blessed by Him forever. Okay? So yan. He's going to wipe all our tears and every pain. Pwede na tayo magsumbong sa Kanya at umuwi sa Kanya. Pero hindi pa ngayon. Kasi the moment na humihinga pa tayo, meron pa tayong kailangang gawin para sa Panginoon. Now, let me break it down to you that when the Lord says that you are mine, sa akin kayo, pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, you are mine and I am yours. You are mine and I am yours. And Jesus also tells us, you are mine and I am yours. Meron na tayong agreement doon. Ngayon, this is something na hindi natin pwedeng i-break. Pastor, how can we break all of these things? Nothing can separate us from the love of the Lord Jesus Christ. No tribulation, nor heights, nor anything else, no principality and powers, or anything that comes from the devil, nobody can separate us from the love of Jesus Christ. The only one who can separate us from His love is us ourselves. Kapag tayo ay humiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Pastor, paano ba tayo humiwalay sa pag-ibig ng Panginoon? Pag tayo ay nakikipaglandian sa mundo. Okay? Pag tayo ay nakikipaglandian sa mundo. Anong ibig sabihin nitong nakikipaglandian, Pastor?
Kasi in ancient times, ang harlotry is iba ang meaning sa harlotry ngayong 2024. Iba yung pagkakaunawa. Ngayon dahil in these modern days, there are also modern demons that are enticing us with worldly activities that separates us from God. So yan. Ano ito yung napag-usapan natin last week is materialism and consumerism. Alam na natin yan. Huwag tayo masyadong maging materialistic sa lahat ng bagay. Materials are good things, but if we live for it, at lahat na lang yung focus natin is yung sa mga material na bagay, bahay, lupa, kotse, meron kang 10 kotse, hindi mo naman nagagamit lahat. No? Ilang kotse ang kailangan ng isang pamilya? Ilan po? Depende sa number, pastor. Depende sa number. Lang naman 10 kayong magkakapatid, tag-iisa kayo, no? Wala na kayong parking, tapos makikiparking kayo sa ibang parking. Huwag ganun, okay? So, kapag hindi naman kailangan, huwag nyo naman bilihin. Yan. Huwag na natin i-expound yan. Kasi napag-usapan natin yan last week. Number 2 is celebrity culture and idolization. Kapag tayo nakikipag-idol sa mga gusto ko ito, gusto ko yung taong yan, then you have posters and everything. It's part of idolatry na yan. Hindi, wag na tayo mag-justify na sasabihin natin, hindi, admiration lang, pastor. There is admiration level na dapat hanggang doon lang, pero too much na yung idolization na kung saan yung parang masyado na kayong attached doon sa celebrity na yon. So it's a part of flirting with the world. Because the thing here is, na-explain ko na po last week na itong mga celebrity na ito, I'm not saying all, but most of them don't even know their own identity. Okay? Malaki namang accusation yan, pastor. Trust me, it's because they are living for the world. Sabihin na natin may asawa sila. Makinig ha? May asawa sila. Tapos, gagawa sila ng love story na movie and they're going to kiss somebody else. Hindi, pastor, ano lang, professional lang yon. It's trabaho lang. No! Okay? Let me tell you, the eyes, nose, your lips, your ears, your skin are way gates to your soul. Whenever you share all of these physical things to somebody else, you are transferring spirit from that particular person. Ang akala natin yung lips natin, yung tongue natin, yung touch or taste, it's just but a physical thing. No, it's a way gate to your soul. Whenever you kiss somebody else, you are transferring a spirit with each other. Kaya nga sabi ng Bible, kapag ang kinasal, nagiging isa na silang flesh. They become one flesh. Kaya ang gift of sex is only for those who are married, not for those who are unmarried. So magkikipag-sex ka lang sa asawa mo. Because whenever you share the way gates of your soul, you share it with the other person. And every spirit, kaya pansinin natin ano yung sinabi ng Bible regarding sa mag-asawa. Kapag ang isang unbeliever na asawa, meron siyang believer na asawa, sabi ng Panginoon, yung believer na asawa, wag niyang iiwanan yung unbeliever niyang asawa. Kasi through their sa kanilang pagsasama o sa kanilang gift of sex, sabi ng Panginoon, there is a transfer of spirit. Kung sabaga, mas malakas ang Espiritu ng Panginoon na pumapasa doon sa hindi naniniwala. Kung mapapansin nyo, sa mag-asawa, parang minsan nagiging parang magkaugali kayo. Tama? May mga
gestures kayo na alam na kung saan sabi nga ni Pastor, kapag nakatilikod si mama mo kahit nasa malayo, alam kong siya yun. It's because there is a transfer of spirit there. Kaya be careful that you do not share your eyes, yung ang tawag mo dito, yung smell, yung taste, skin, yung touch, yung ears, to just anyone else. Because these are way gates. Okay? So, whenever a celebrity justifies na hinalikan ko lang naman yung leading lady because trabaho ko yon. No. It's because it is an open door to your soul. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ina-admire. Yan. So, hindi lang sa celebrity but also sa social media or online validation, which is napag-usapan na natin yan before. Number 4 na po tayo sa exploitation for profit or tinatawag nating pang-aabuso sa mga tao. Halimbawa sa business. Okay, ito yan. Businesses and individuals may engage to unethical practices such as exploiting workers, harming the environment, or participating in corrupt practices to achieve financial success. Let me give you an exploitation of profit. Halimbawa, nagbebenta ka ng bigas. Simula tayo sa pinakamababa. No? Nagbebenta ka ng bigas, tapos magkano yung bigas ngayon? Per kilo. Ayan. Sabihin na natin, magkano? Mahal. Mahal, no? 60. Okay, 60 pesos. Tapos yung pangtimbang mo, nilagyan mo ng magnet para kapag nilagyan ng bigas, bumibigat palalo. Ang tawag doon sa Tagalog, pandaraya, pandurugas. Ang sabi ng Panginoon, this is flirting with the world. Kapag ikaw ay nandadaya sa business na ginagawa mo sa mga tao, ikaw ay nakikipaglandian sa mundo. Imagine niyo na lang, yung dinaya mong yun, ipapakain mo sa anak mo. Dinaya mong kita, ibibigay mo sa anak mo. Alam niyo po ba na palaging merong curse sa mga nakaw na pera? Lahat na nakaw na pera, lahat na nanggaling sa pandaraya, pangkukupit, o kung ano man, lahat yan ay may sumpa. At sa tuwing ipapakain mo ito sa anak mo, aanihin niya yan kapag laki niya. Makikita niyo po. Kaya mag-iingat po tayo. Pastor, napakain ko na po. Ano pong pwede kong gawin? Magbago po tayo ngayon. Hindi pa po late. Hindi pa po late na magbabago tayo ngayon. Kaya pag sinabi ng Panginoon, we do not flirt with the world by exploiting profit. Ang gawin po natin, maging honest yung ating mga business. Kapag nagbebenta ka, yes, magpatong ka. Halimbawa, kahit na ipatong mo pa ng malaki-malaki, basta as long as na ginagawa mo yung tama, hindi ka nandaraya. Okay? Hindi yung, isa pang part of exploitation is yung, halimbawa, dahil kumikita ka sa pagbebenta ng madaming puno, ngayon, putol ka ng putol ng puno. Hindi mo iniisip yung magiging consequence later. Pastor, malaking kita saka nakatambay lang naman dyan yung puno, di putulin na natin. No. You are harming the environment. Kapag pumutol ka daw ng isang puno, dapat pinapalitan yan palagi. Okay? Merong mga nakwento sa akin si Pastor dyan na ang business nila is namumutol ng puno. Talagang exploitation to the max. Then eventually, meron talagang curse kasi life pa rin yun It is still a life. Pastor, di ibig sabihin, bawal na tayo pumutol ng puno. Hindi naman sa wag lang natin i-exploit yung environment na binigay sa atin ng Panginoon. Alagaan pa rin natin. Pag pumutol ka, palitan mo. Amen po ba? Yan. And also, participating in corrupt practices. Katulad ng
Sino ba yung nahuli in the recent balita na meron, dahil wala ng pogo, di ba, nawawala yung mga pogo. Ngayon, ito namang nag-aapa-apartment na sila. Ngayon, ang nire-recruit nila, mga Pilipino naman ngayon. So, nung nire-recruit nila yung mga Pilipino, dahil malaki yung kita, ang ginagawa nila, ini-scam nila yung mga tao. Paano ini-scam, Pastor? Sisendan nila ng text. Kapag clinic nila yung link, lahat ng information sa cellphone nila kukunin, including bank accounts, credit card, and everything. Ngayon, bubuksan nila ito at makukuha nila lahat. Ganon. So imagine niyo na lang, pinaghirapan ng ibang tao, kukunin mo. Tapos papakain mo sa anak mo. May sumpa po yun. Hindi nila napapansin. But you say, good thing, nahuli silang lahat. Yun pa lang yung mga nahuli. How about yung mga hindi pa nahuhuli, Pastor? Ang hindi po kasi nila alam, nabulag na sila sa pera. And I want you to have this ethical values, or sabi natin values in your heart, na wag mong kukunin ang hindi sa'yo. Pag nanakaw pa rin yun. Okay? Exploitation for profit, and whenever you involve yourselves as such, in such businesses, you are flirting with the world. Bigyan ko po yung isang kwento. Alam ko na kwento ko na to last time. I don't know baka sa prayer meeting. But once po na nasa Singapore ako, after ko mag-preach, merong lumapit sa akin na isang lalaki. Sabi niya, Pastor, can you pray for me? Sabi niya, because even though I'm already a Christian, I already believe in Jesus, but still, I'm still dreaming dreams that there is a demon choking me. Day and night, even in afternoon. What can I do, Pastor? Alam nyo, habang papalapit pa lang siya, nakita ko na yung espiritong nakakapit sa kanya. So, tinanong ko siya, what's your work? Sabi ko, what's your work? Tapos, parang hesitant pa siyang sabihin. Kasi alam niyang may mali eh. Parang hesitant siya sabihin. So, nung sinabi niya sa akin na nasa insurance kami, we are doing this insurance work and sometimes we scam people. That's it, brother, sabi ko. That's it. But Pastor, how can I live? I don't know how to work something else. Now, you pray to the Lord, sabi ko. You pray to the Lord na ibalik mo sa kanila yung mga ninakaw mo. Kung ano man yung kalahati o kung ano man yung pwede mo yung balik, sabi ko. And you pray to the Lord kung ano yung gagawin mo susunod and He will bless you. And then, ito yung nangyari. He walked away without saying a word. Parang hindi ko mag-give up, Pastor. I'm sorry. Let the devil choke you. Ganun lang yun. Kasi ang hindi natin napapansin, we think it's fine. But the thing is, merong nakakapit na demonyo sa mga ganong practices. Okay? So, isa yan sa mga bagay na yan na kailangan natin maintindihan. Number 5, political and ideological compromise. Political and ideological compromise. Aligning with or supporting political or ideological movement primarily for personal gain or influence, rather than of genuine conviction or concern for the common good. Listen to this. It is written in 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. First of all, then I urge you, entreaties and prayer, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin natin sila so that they may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Now, if you will look at our political issue in the Philippines today, it's full of drama. Full of drama, full of paninira left and right sa bawat
Dati magkakampi sila, ngayon magkaaway na sila. Pastor, sinong papanigan natin? Etc. etc. Ano yung gagawin natin, Pastor? Now, this has been my concern for the last couple of months, and I was asking the Lord, Lord, ikaw ang nagsabi sa amin na iboto silang dalawa. Nanalo silang dalawa, Lord. Si President sa si Vice President, ngayon magkaaway na sila. Lord, what now? And I was asking the Lord, what should be done? Then the Lord gave me this verse. Sabi niya, first of all, I urge you then, entreaties and prayers and petition and thanksgiving be made in behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that they may lead a tranquil and quiet life and godliness and in dignity. Now, since they are sitting in the position right now, we are to pray for them. Ano yung gagawin natin? Ipanalangin lang sila. Sabihin mo sa katabi mo, ipanalangin lang. You pray for it. Pray for them. Pray for Bongbong Marcos and pray for Sara Duterte. They are in the position God placed them there for His own goodwill. And I was asking the Lord, Lord, kung ganun man, ba't sila nilagay mo dyan? Ba't ganito nangyayari ngayon sa Pilipinas? Then God revealed it to me. Alam ko, hindi naman nila pakikinggang itong video natin. And ito yung pinakita sa akin ng Panginoon. Anak, sabi niya, huwag ka mag-alala because both of them are still united even though you see them fighting in the media. How so, Lord? Sabi ko, yung paninira nila parang below the belt na. It is so, sabi ni Lord, it is so that they will be able to fulfill my will. Because, ito yung sinabi ng Panginoon, the West and China are looking in your country. At habang nakikita nilang nagkakagulo kayo, hindi nila kayo papakialaman. Pero kapag nakita nilang umaangat kayo, doon sila manghihimasok. Ngayon, in the background, sabi ni Lord sa akin, in the background, you are not seeing they are doing something to protect the country and so that the country will grow economically without other nations knowing. So huwag kayong mag-alala. Yan yung sila magdrama-drama dyan. Yan yung sila mag-away-away dyan. Pero wag na kayong makiki-emotion na nagagalit kayo sa ganitong side, nagagalit kayo sa ganyan side. Enough! Ang sabi ng Panginoon, whenever you join in such, you're flirting with the world. That's why I had my peace. Alam ko may ginagawa ang Panginoon. For they are doing great things and we need, as people of God, we need to pray for them. Amen? Wag natin silang awayan, wag tayong gumawa ng sariling side because I know for sure that God is doing great things in this country. Kaya nga ito po, instead na pumanig tayo sa isa, manalangin tayo, Lord, ano ba? Tingnan nyo? Gusto ko nung pumanig sa isa, nagagalit na ako pero sabi ng Panginoon, son, no. You listen to me. Okay? That is political and ideological compromise. So wag natin masyadong isipin ito, kundi we just pray for them according to 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Okay? Number 6, sexual exploitation and objectification. The commodification of sex and relation, often seen in pornography, sexualization in social media, can undermine the value of genuine and respectful interpersonal connection. Kapag ikaw ay nanonood ng pornography, kapag ikaw ay nanonood ng mga sumasayaw na mga babae sa social media, hindi lang sa babae, kundi sa mga lalaki din, meron din, just in case you don't know, you are compromising and flirting with the world. As much as possible, huwag nyo nang i-open yung mga TikTok at Instagram, Twitter, yan. YouTube ninyo kapag yun lang ang panonoorin nyo.
Even worse, if you are subscribed to such. Okay? If you are subscribed at nagbabayad ka pa ng monthly fee. O just in case you don't know, merong tinatawag na, ang tawag mo dito yung social media na kung saan yung mga subscribers pwede sila magbayad para mas makakita pa ng mas delicate parts. Okay? And if you are involved in such and you will call yourself Christian, think of it very carefully. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog ng sabay. It's either you will hate the other or you will love the other one. Kapag sinabi mong mahal mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon. Pastor, nahihirapan po ako kasi napaka-tempting and all. I get you. I understand. Pero ito po, we live by the day. Meron akong isang kakilala, sabi niya, Pastor, hindi ko talaga mapigilang manigarilyo. Hindi ko talaga mapigilan. Minsan magpe-pray pa siya bago siya pupunta ng tindahan. Pabili po, Lord, sorry, bibili talaga ako ng isang stick lang. So daily, ang ginagawa niya, prayer, sisindi siya, pagkatapos niya sumindi, hihingi siya ulit ng patawad. Pastor, hindi ba kahipokritoan yon? Hindi kahipokritoan yon because he wanted to change. So the moment na daily ginagawa niya, nagsusorry siya kay Lord, hanggang to the point na, ayaw ko na. Hindi na siya pumupunta ng tindahan, tapos ayaw niya na. Kasi po ang pagbabago, hindi naman yan ganun eh. Hindi lang isang pitik na ganun. Ano yan? It's a progress. Pero hindi ka magsasubmit doon sa weakness mo, but rather, kapag ikaw ay nagkakasala, pagkatapos mo magkasala, humingi ka ng tawad kaagad. Huwag mo nang patagalin pa, sasabihin mo sa Panginoon, nahihiya ako kay Lord. Huwag ka na mahiya. Amen? Huwag na tayo mahiya dahil si Kristo naman ay open arms tayong tatanggapin. Tayong mga Pilipino, wala tayong hiya. Okay? Hindi tayo masyadong mahiyain. Makakita lang tayo yung binivideo tayo, talagang mag-hi tayo, di ba? Kahit na nasa ilalim na sila ng, ang tawag mo dito, yung mga nasalanta, talagang, ay! Vlogger kayo? Ay! Matatawa ka na lang. Mga Pinoy nga eh. Kaya huwag na kayo mahiya. Kapag tayo nagkasala, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo mahiya because God will accept us open arms. Assuming na sincere yung gusto mong pagbabago. Hindi yung magbabago-baguhan ka lang. Dahil alam naman ng Panginoon yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So, wag tayo magko-consume ng any pornography, sexual, okay, yung mga, sa Tagalog, yung mga sumasayaw sa social media na napaka-sexual tingnan. Wag na tayong magtitingin ng mga bagay nito because we are flirting with the world. Number 7. Addiction to entertainment. Excessive consumption of entertainment and digital content at the expense of real-world relationship and responsibilities can be seen as a form of detachment from meaningful engagement with life. So whenever we are addicted to such series, ang mga Pilipino ngayon na-addict na sa K-drama, na lahat na lang ang pinapanood K-drama. Ilang oras yung isang episode? 1 oras, no? 1 oras daw, alam na sila. 1 oras. 1 oras. Sa isang season, merong ilang episode dyan? 16? Wow, dami. 16 hours of your life. Okay? Hindi, Pastor, minsan naman nakakatulong sa, bahala kayo, okay? That's on you. But, if you are putting your life
spending more time into these things, consumption. Tapos kilala nyo pa yung mga character nila to the point na may memorize mo yung mga pangalan nilang mahirap banggitin. Okay? Addict ka na. So kapag addict ka na, sabi ng Panginoon, excessive. It's okay to be entertained, but pag naging excessive na yan, imbis na inaalagaan mo yung anak mo, nanonood ka ng K-drama mo. Hindi mo alam, nahulog na siya sa crib niya. Nasugatan na. Kinain yung sarili niyang pupo. Dahil, teka lang, climax, okay ka lang dyan. Wala na. Addict na ang tawag doon. So kapag addict ka, you are actually flirting with the world already. Be careful that you will not exchange your responsibility over superficial entertainment. Amen? Hindi po ako galit sa K-drama or what. Kung masaya kayo dyan, bahala kayo. Okay? Pero kapag sa palagay nyong nagiging na kayo, addict na kayo, syempre bawasan natin. Hindi lang naman sa K-drama. Sa mga kabataan, sa anime. Yan. Sa mga ibang programa naman, kapag wala kayong internet, yung iba naman nanonood sa mga local networks natin. Na to the point na alam mo lahat ng patalastas. Okay? Diba? Ang daming patalastas kaysa dun sa mismong palabas. Ayan. So mag-ingat po tayo. Addiction. Number 8. Napusan na po natin to. Number 8. Ethical relativism, adopting a flexible approach to ethics and morality where principles are compromised or adjusted to fit convenience or social trends rather than adhering to consistent values. Ang ibig sabihin po nito is, halimbawa, dahil uso ngayon, tingnan nyo, napaka-rampant ng mga LGBT ngayon. Rampant. To the point na kapag pinagalitan mo ang bading mong anak, tapos na video ka, makaka-receive ka ng madaming hate. O ngayon, since na ayaw mo ng hate ng mundo, ang gagawin mo ngayon, tinatanggap ko naman yung anak ko kahit na sino siya. Ipopost mo pa. Ang tawag dito is, you are compromising. Ethical relativism. So, pastor, anong gagawin natin? Hihiyain natin sila dahil gano'n? No! Hindi natin sila hihiyain. Sabihin nyo sa social media, mahal ko ang anak ko, I will provide for him or her, at gagawin ko lahat ng makakaya ko para siya ay maging successful in life. In all aspect, hindi lang sa financial, but in life, in family, in social, and everything else. Bilang magulang, gagawin ko lahat yun, pero hindi ko i-compromise yung ginagawa niyang practice. Mahal ko siya, but I don't love his practice. Ganon din tayo bilang simbahan. Ang simbahan na ito, tanggap po natin ang mga bading, mga tomboy, kung ano man klaseng confusion meron sila. Papasok sila dito, naka-miniskirt, na kahit na hindi naka-shave, tas naka-heels, ang lalaki ng muscle, tatanggapin natin sila dito. We love them, but we do not love their practice. And as long as they will sit here and listen to the word, we are going to tell them the truth until they change. Pastor, kasi yun talaga sila, hindi na natin sila bababago. Makinig kayo mabuti. Ang kabaklaan, ang katomboyan, ang lahat ng mga ito, ang tinatawag dyan, spirit of confusion. They are possessed. Merong espiritong nakakapit sa kanila na kung saan yun ang bumubulong na sinasabi sa kanila na ito ikaw. Spirit of confusion ang tawag dyan. They are possessed. And I'm telling you na kapag nag-stay sila dito and they listen to the word, and they come here with our worship, I'm telling you, they will change. Because any evil spirit will come out
inside the glory of God. May napanood akong video. Nagpe-preach siya sa daan. Sa US to, talagang nagiging bold na yung mga Christian. At habang nagpe-preach siya sa daan, Lord, patawarin mo po sila. Umiiyak pa siya. Na? But people are mocking him. Iniinsulto siya. Sinisigawan siya. Ang hindi nila alam, ang sabi nga nung tao na yun, bakit mo ginagawa ito? Why are you doing this? I'm praying for the soul, for the spirit of these people. Not to the one who's possessing them, because they are just possessed. So bilang magulang, kapag meron kang anak na ganito, ang pwede mo lang gawin, ipanalangin sila. Pero hindi ka magko-compromise na sasabihin mo, natanggap ko siya kung ano siya, kung sino siya, etc. No. Mahal ko siya, gagawin ko ang lahat para sa kanya, pero hindi ako makikiayon doon sa practice na ginagawa niya, which is homosexual, o kung lesbianism, kung any part of this LGBT stuff. Amen po ba? Ngayon, kapag meron kayong anak na ganito, ipanalangin nyo. Pag meron kayong kapatid na ganito, ipanalangin ninyo. Yun lang ang pwede natin gawin. Amen? Kaya nga, as much as possible, kapag may mga anak kayong malilit, tatanungin kayo ng anak na malilit, ano po si uncle o auntie po ba? O ano? Litong-lito na sila, di ba? Ano po siya? Balay o labae? As much as possible po, kapag meron kayong mga anak, para hindi sila ma-confuse, maganda ilayo-layo muna sila dito. O pwede niyong kausapin yung mga kapatid ninyo na may problema sa ganyan. Pwede bang huwag ka muna magdamit ng ganito sa harap ng mga pamangkin mo? Kapag pupunta ka sa bahay namin. Okay? Kailangan yan eh. Ngayon, hindi ba masyado yun, Pastor? Bahala kayo. Pero ang sinasabi ko lang po katotohanan. Kasi kailangan nating i-address ito. You pray for them. If you really love them, fast and pray for them. And I'm telling you, kapag gagawin nyo ito, they are going to change. Amen po. Meron kaming kakilalang ganun na talagang hindi niya mapigilin yung pagkabading niya. Pero sa tuwing pumipitik yung pagkabading niya, talagang mananalangin siya, Lord, nahihirapan po ako. Alam nyo, kapag may ganun na, that's good because there is a heart to change. At yun lang yung gusto ng Panginoon. Kaya ipapanalangin mo bilang magulang o kaya kapatid. Ang ipapanalangin mo, Lord, bigyan mo po sila ng puso para magbago. Amen? Kaya kung maaari lang, sabihin natin sa Panginoon, Lord, be gentle with them because the Lord will surely answer your prayer. Ito pong masasabi ko sa inyo, hindi ko natatanungin kung may kamag-anak o anak kayong bading o tomboy. Pero ipanalangin nyo sila. Pero, ito yung gawin ninyo, ihanda nyo po ang bulsa ninyo. Dahil I'm telling you right now, mapapahamak sila. At sa kapahamakan nila, sila ay mapupunta sa ospital or whatnot. And that will change them. Pastor, ganun ba kalupit ang Panginoon? Gagawin niya ba yon? Kung kailangan, kasi para mabago. Because the Lord cares more of your soul than the physical body. Because if your soul goes to Hades, that's going to be forever. Sasabihin ng iba, sige, sa impyerno na ako. You don't know what you're saying. Hindi nyo alam kung ano yung sinasabi ninyo. Because nobody here has seen hell. Pero bibigyan ko yung example para maintindihan po natin kung ano yung impyerno.
Nasubukan niyo na po bang magkasakit? Trangkaso, ayan. Familiar tayo lahat sa trangkaso. Di ba? Masakit yung likod mo, masakit lahat. Di ba? Ngayon, imagine niyo yung sakit na yan, mangyayari yan forever. That's hell. Hindi lang sakit yun. Sabihin na natin hindi lang sa sakit, but also in pain and everything else. Ang mahirap kasi sa impyerno, masusunog ka doon habang buhay. At habang nasusunog ka, dahil nangyayari ka sa realm of forever, there is no time. Kapag ikaw ay nalaplos na, babalik ulit yan. Masusunog ulit, babalik ulit, masusunog ulit. Can you just try to imagine that? At kapag mahal nyo po talaga ang mga kamag-anak nyo may mga ganitong sitwasyon sa buhay, ipanalangin natin sila. Spend time as much as possible daily. Pray for them so that they will not go to hell. Amen po ba? Jesus is the only way. And Jesus, it's only through the conviction of the Holy Spirit. Huwag natin sasabihin sa kanila, magbago ka na, ganyan-ganyan. No. Don't tell them that. But rather, ang pwede natin gawin, pagsilbihan natin sila. Makinig kayo mabuti. Pagsisilbihan nyo sila ng pagkain, bago nyo ibigay yung pagkain sa kanila, ipag-pray nyo yan, speak in tongues nyo yan. Shakarabashikaro, Lord, change anyone who will eat this special food. Pwede yun. Akala nyo hindi? Pwede yun. Ipanalangin nyo, kaya nga may kapangyarihan pa rin ang nanay. Akala natin ganun-ganun lang yung luto-luto na yan. No. If there is a heart of love while cooking, you will taste it. You will see. Okay? Kaya po, yan po ang ating gawin. Hindi ho tayo magko-compromise dahil ito ay nagiging uso, dahil ito ay nagiging normal. Hindi natin i-compromise yung ating ethics o yung ating morality in accordance to the word of the Lord para ma-please lang yung ibang tao. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayo? Yan. So, mag-iingat po tayo dyan sa part na yan. Dalawa na lang ho. Corporate espionage and manipulation. Engaging into a deceitful or unethical practices in business or personal dealings for competitive advantage or financial gain. Parang katulad din ito nung una, hindi lang po yan sa part ng business but in everything else. In everything else. Halimbawa, pinadalan ka ng kapatid mo, sabi niya, ibigay mo yan kay mama ng buo ganyan-ganyan. Tapos hindi naman alam ni mama, kukunin ko yung ganitong part. Nag-gets nyo? Pandaraya pa rin yun. So wag tayo masanay sa ganun Halimbawa, ito pa yung pinaka-popular na example. Naglalakad ka, nakita mo yung isang tao bumunot sa kanyang bulsa para kunin ang kanyang panyo at pagkalabas ng panyo may sumamang 1,000 na lumipad na ganon. Pinulot mo, sabi mo, thank you Lord. No! Ibalik mo yon. Alam mo kung kanino nanggaling Huwag tayo magbulag-bulag. Ay, hindi ko nakita. Ay, ayan na. No. Ibalik mo yon, hindi yan sa'yo. Amen po ba? O ito pa isang bagay. Nagtatrabaho ka sa isang lugar. Tapos sa pinagtatrabahuan mo, mayroon silang magandang mouse and keyboard. Ngayon sinisanti ka. Dahil sinisanti ka, ako, akin na to. Uuwi ko na to. Kukuha ka pa ng mga ballpen. Kukunin mo pa yung mga silverware nila. Hindi naman ako binayan ng maayos. Akin na to. No! Pag nanakaw pa rin yon. Amen. Huwag po kayong ma-open sa pastor. Nagawa ko po yon. Pwede ko po bang ibalik kung humingi ka ng tawad sa Panginoon at kung pwede mo ibalik mo. Pastor, baka makulong ako. Baka makulong ako. Pwede bang ibigay ko na lang as cash?
Yan ang problema kapag tayo ay nagkamali. No? Pero ito pong sasabihin ko sa inyo. Lahat ng bagay na ninakaw mo, habang ito ay nasa loob ng bahay mo, merong open door ang demonyo para manghimasok sa inyong household. Amen? As much as possible, itapon mo yan. Hindi yan sa'yo. Ayaw mong ibalik, itapon mo na lang. Kasi kapag yan ay nagstay sa bahay ninyo, merong sumpa yan. Amen? O isipin nyo na, meron ba ako nun? Okay. Kung meron man, itapon nyo na. Last na part. Social conformity or peer pressure. Conforming to social norms or pressure that contradict personal values or sabihin natin biblical values or ethical standards in order to fit or gain acceptance with a group. Dahil uso, tayo'y nakikiayon. Ano yung sinasabi ni Mama Dang? Dahil uso ang miniskirt noon, hindi ibig sabihin magmi-miniskirt ka din. Okay? Pastor, bawal ba sa atin yon? Sa mga kababaihan po, manamit tayo ng modest. Huwag po nating i-sexualize ang ating sarili. Sabi nga ni Pastor Oji sa Clarkview, kapag hindi yan binebenta, huwag mong ibalandra. Okay? Hindi naman for sale eh. Bakit mo pinapakita yung pusod mo? For sale ba? Sabi niya nga, no? Pag hindi for sale, huwag mong ipakita. Okay? Para lang yan sa asawa mo. At kapag ikaw ay single, itago mo. Okay? Dahil hindi yan dapat pinapakita. Pastor, paano ako makakita ng mapapang asawa kung hindi ko ipapakita yung what's for sale? Yan ang problema kapag ang hinahanap mong asawa ay taga-mundo. Maghanap ka ng asawa, sabi ng Panginoon, do not yoke with unbelievers. You pray for your husband or for your wife to be. Amen po ba? Yan pwede natin gawin. Kasi, I want you to take a look at this. In Hosea chapter 2, verse 1 hanggang 23, ito po yung magiging consequence if you flirt with the world. Okay? Ito yung consequence if you will flirt with the world. Basahin natin. Sabihin natin sa chapter 2, verse 1. O verse 2 na tayo. Contend with your mother, contend, for she is not my wife, and I am not her husband. God is talking to Israel. Okay? Now, I want you to take a look at this because Israel is flirting with the world. And if you flirt with the world, sasabihin ng Panginoon, you are not my wife. Imagine niyo, no? We are the body of Christ. We are the bride of Christ. We belong to Him. Paano kapag sinabi ng Diyos sa atin, hindi niya na tayo asawa? And sabi ng Panginoon dito, look at this. And let her put away her harlotry from her face and her adultery from between her breasts, or I will strip her naked and expose her as on the day when she was born, and I will make her like a wilderness, make her like desert land, and slay her with thirst. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin, pababayaan tayo ng Panginoon. Right now, since we belong to the Lord Jesus Christ, Jesus is taking care of us. But if you continue to flirt with the world, God is saying, you do not belong to me. At kapag binitawan tayo ng Panginoon, yun yung malaking problema. Dahil He will expose us. Expose us to what? To danger from the devil. He will strip us, expose us, and we will be like a newborn in front of many lions that will devour us. Kaya pansinin nyo, sa mga household o sa mga bahay na walang takot sa Diyos, pansinin yung mabuti na sarili nilang anak, pinagnanasaan nila. Sarili nilang anak, nire-rape nila. Bakit? It's because
you are exposed in the devil's ambience. When you remove yourself from God, you are exposing yourself to the world. Kaya anong pwede mong gawin? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunood ng mga movies na sexual, huwag kayong makikinig ng mga, as much as possible, secular music, lalo na yung mga music na ginawa ngayong 2024. Okay? As much as possible, mag-gospel music lang kayo so that your spirit will be changed and will be moved into the Lord. Okay? So ano pa ito? Sabi niya sa verse 4, also, I will have no compassion on her children because they are a children of harlotry. When you as a parent move out from the Lord, mind this, God will not have anything to do with your children. Alam niyo, medyo nalulungkot ako kapag nakikita ko, lalo sa social media, meron akong napanood na yung bata, kumakaway sa dilim, gumaganon siya. Tapos nagulat yung nanay, sabi niya, sinong kinakawayan mo dyan? Sabi niya, natakot siya eh. Sinong kinakawayan mo dyan? Sabi ng bata, nothing. Parang may tinatago. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Why aren't you telling me? Ayaw niya bang sabihin ng kaibigan mo na makilala ako na nanay mo? Sabi niya. Tapos sabi ng bata, no, she's not good. Oh, is she bullying you? Yes. Are you seeing this? Because the parents is of the world, now the children are exposed to demonic activity. Nakikita niyo kung gaano kadelikado yon? Recent lang yun, ha? Recent na video lang yun. Medyo nagulintang ako. Sabi ko, Lord, paano yung bata? Wala namang kinalaman yung bata, Panginoon. Ano ba yung pwede naming gawin? Medyo naano ako eh. Medyo na-disturb yung heart ko nung nakita ko yung video na yun. But you see, this is what the Lord told me. That's why I'm bringing children to the school. So that they could be saved, they could be protected. As long as these little children, as young as they are, sabi ni Lord sa akin, if they accepted me as their Lord and Savior, my covering is within them. Hindi ko sila pababayaan. Kaya bilang magulang po, huwag tayong makipaglandian sa mundo because the Lord says, He will have no compassion over your children. Hindi lamang po sa mga multo-multo, kundi may expose din yung mga, halimbawa may anak kang babae, may expose yan sa kadelikaduhan. Na kahit na anong protekta mo dyan, bilang tatay, kapag ikaw ay nakikipaglandian sa mundo, may asawa ka na, pero pumupunta ka pa rin ng red light district. At gumagawa ka pa rin ng mga karumal-dumal sa harap ng Panginoon na alam mong Kristiyano ka pero ginagawa mo pa rin kasi di mo pagilan sarili mo, aanihin niya ng anak mo. And this is the truth. At ito yung danger na hindi nakikita ng ibang tao. No. Because the Lord will let you go. And it's written, He will have no compassion over your children. Verse 5, for their mother has played harlot, she who has conceived them and acted shamefully, and she said, I will go after my lovers, who gave me bread and water, and wool, and flax, and oil, and my drink. Sometimes, we compromise our needs. Kasi kailangan natin to eh, kaya gagawin ko na lang lahat. Huwag po natin ibenta yung kaluluha natin para lamang sa mga kailangan natin sa buhay. Pwede po ba natin gawin yon? Lalo na yung mga nadi-disturb din po ako. Medyo disturb ako dahil ang daming nahuhuling mga magulang
sa Angeles City na binebenta yung mga anak nilang maliliit sa mga pedophilia. Binivideo nila, ipapadala sa mga pedophilia. Buti na lang, nahuli sila. Pero paano kaya yung mga hindi pa nahuhuli? Ano kayong trauma yun nangyayari sa mga bata? Tingnan nyo, wala ng konsensya pati magulang. Akala natin na hindi naman sila nahahawakan video lang naman. No. May traumatic experiences pa rin yun. Imagine niyo, ano yung sa balita sinabi na, ano yung pinagagawa mo sa anak mo? Pinasasayaw ko lang po. Sayaw lang, walang damit. Galit na galit yung nanghuli sa kanila. Sabi nga sa comments hindi pa ba nanlaban? Kasi yung mga ganito, talaga pag sinabi nanlaban, pinapatay na Wala na kasing konsensya But are you seeing this? There are much more na gusto ko pa pong i-discuss. We are going to discuss this by next week. Kung ano yung pwedeng mangyari sa ninyo kapag tayo ay magpapatuloy na makipaglandian sa mundo. Kaya dito po, this time, set in your heart. So napakinggan nyo po ngayon. Set your heart na I belong to the Lord Jesus Christ. Pwede po ba natin sabihin yon? I belong to the Lord Jesus Christ. I am His. Sabihin natin, ready, go. I am His, He is mine. Hallelujah. Let's all stand in the presence of God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Unahin po natin yung ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, ayoko na pong makipaglandian sa mundo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ibigin lahat ng inyong iniibig, gustuhin, Panginoon, ang lahat ng inyong gusto, at magtiwala sa inyo ng buong puso, at manalig lamang sa inyo, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon, huwag mo po kaming masyadong gawing mahirap. Baka kami magnakaw. Huwag mo rin kami masyadong gawing mayaman. Baka makalimutan ka namin. Pero Panginoon, alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang mag-bless sa amin in accordance to your way. Give unto us, O Lord God, in accordance to our level of faith, that we may not compromise, O God, that we may walk straight and trusting in you, in your holiness, O God. Marami pong salamat. Meron po akong nararamdaman na sinasabi ng Panginoon, ipanalangin natin kung meron man kayong mga kamag-anak na bading, na tomboy, o mga confused sa kanilang identity. Let's pray for them. And as we close our eyes, I want you to think of them. And we're going to pray. Father, 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 we pray. Let the change of heart happen today. Let your conviction, Holy Spirit, be upon this person. Come on, mention their name in your head. Mention their name on your head. Lord, we pray for them. Let them be changed. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Lord, ito lang yung pwede namin gawin, Panginoon. At patuloy po namin silang ipapanalangin hanggat makita namin yung pagbabago. At makita namin, Panginoon, yung kalooban nyo na mangyayari sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, sila po ay magbabago. Lord, we just want to thank you, Lord, for everything today. We bless your name and we give you our thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.